that soul amongst them all, which is nearest to its entrance into thy glory. That so it may forthwith praise and bless thee forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. Charity of the heart of Jesus. Diffuse yourself in our hearts. Fortitude of the heart of Jesus. Sustain our hearts. Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have you ever felt stuck in a certain behavior or sin? Is there something that seems to weigh you down? These are the things the devil uses to discourage us. He knows that discouragement does more damage than the actual sin. When we are discouraged, we continue to sin. This is when we most need to contend for our freedom and breakthrough. We confess our sins to Him and we receive His forgiveness. He will be faithful to forgive us again and again. When we feel God's authentic forgiveness, it increases our strength to resist the sin next time. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. From the letter of St. Paul to Timothy. Are you struggling with sin? Jesus says, in your struggle, look to Him. He is the author and perfecter of our faith. From the book of Hebrews. You are not. Lean mightily on His ability to complete that which He began.
Magandang gabi po sa ating lahat at malugod po namin kayong tinatanggap sa pang-pitong edisyon ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan po ng panalangin. Magandang gabi po mga kapatid kay Jesucristo. I invite everyone to join me in prayer. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you speak and bring all that is seen and unseen into being. We give you thanks for the gift of this radio program to reach the far-flung places with messages of hope and life. May we strive to be the bearers of good news, that all people may come to know the abundant life for which we have been created, and yet more wonderfully redeemed in Jesus Christ. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, our guiding star, we offer our prayer in your name, in the power of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan, no? So muli po, tinatanggap po namin kayo dito sa aming programang Usapang K. At ngayon po, no, pagpapatuloy po natin yung topic natin last Monday. And part po nun, bago po tayo magtapos, ay itong edition po na to isang special edition dahil ito na po yung parang primer ng nalalapit po na kapistahan ng Santissimo Rosario Parish dito po sa UST. Kaya po, ang pag-uusap po natin ngayong gabi ay ang tema po ng fiesta ngayong taon. So, sige po, simulan po natin sa simpleng recap po. Brother Den, ano nga ba yung naging usapan natin last Monday para sa mga viewers natin? No? Yes, Brother Brian. No? Muli po, magandang gabi po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga watchers and listeners ng Usapang K. Well, sa tanong po ni Brother Brian, paano po yung ating napag-usapan last episode? Ang ating pong napag-usapan ay tungkol po sa naging buhay at misyon po ni Maria, no? At paano po ang naging influence nito sa ating pong pananampalatayang Katoliko, lalo na po na tayo po ay palaging nagdarasal ng Santo Rosario. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos, no? Na igamit po natin yun, no, sa ating pagdarasal sa Santo Rosario. At sa ating pong pagdarasal ng Santo Rosario, tayo po nagninilay sa buhay ni Maria at ni Jesus. Yun po ang ating napag-usapan ng ating nakaraang episode, Kuya Brian. Magandang balikan natin yung mga takeaways natin. And naalala ko nga, no, yung takeaway ko nun is yung tiwala. No? Yes, tiwala. Na sa bawat pagdasal natin ng Rosario, nandun kaakibat na yung tiwala. No? Siguro, tingnan natin yung pananaw din ni Father Fall. No? Father, ano yung take-away nyo last episode? Naalala ko yung pagdarasal natin, no? Nagiging parte na talaga ng buhay natin yun. No? Lalo na yung pagdarasal ng rosary. No? And I think, sabi nga natin, dahil September at saka October, no, yun yung topic natin. No? Una yung September, yung kapanganakan ng ating mahal na ina. And then of course, sa ating mga Dominicans, na October is a very special month. And not just for Dominicans, but for Catholics, no, all over the world, because it is the month of the Holy Rosary. Ayan. Kaya parang yung ating magiging topic ngayong gabi, no, basically it's more of mga experiential naman. Yes, na maganda po yung pag-usapan. Yes. So, by the way, no, kulang tayo ngayon, no, si Father Dex. Wala, no, dahil may sakit po siya. So, Father, get well soon. No, sana, get well soon. Pagaling po kayo, Father Dex. Yes, get well soon, Father Dex. And then also, meron tayong guest. Yes po. Guest po tayo. Yan, siguro no, Kuya Paul, magandang pakilala mo kung sino ang guest natin from the parish tonight. Papakilala natin ang ating special guest for tonight. Siya po ay kabilang sa mga PPC Exicom, wala nang iba kundi si Sister Rita Tabora. Sister Rita Tabora, magandang gabi sa iyo. Magandang araw rather sa iyo. Magandang araw. Hello. Magandang araw po sa inyo at magandang gabi din. Ayan. Yes. So, welcome sa ating Usapang K. Yes, no? Wala tayong guest. Salamat po.
Ngayon lang tayo ulit nagkaroon ng ganito, no? Kasi Yes, yung po, mga Father. nakaraan natin, puro dito sa Tayo studio. lang. And then last time din, meron tayo from, nung nandun ako sa Portugal, of course, no? So, Pero this ngayon, one, nasa ibang lugar din siya ngayon. Yes. Sa Algeciras lang naman siya. oo, Pero kamusta ganun pa naman? rin. Kamusta Sister Reyda dyan sa iyo? Mabuti naman po dito sa Algeciras. Actually, boundary po kami ng parokya ng Santissimo Rosario. Etong lugar po namin. Could you tell us something about yung lugar niyo dyan? Ayan, Oo. tsaka yung being boundary-an ko. Kasi syempre mga listeners natin ngayon lang din nila narinig na Yes. ang UST pala ay mayroong parokya. Parokya. No, na nasa loob. Yes. Ng Rosario Parish. Opo. Bali, itong street po kasi namin, itong kalye namin, malapit siya sa riles ng tren. Familiar po ang mga commuter, lalo na yung mga sumasakay ng jeep dito sa may dapitan. Diyan po kami malapit. Nung una, parang naninibago din po ako dun sa ingay ng tren. Pero ngayon na 20 years na po akong mahigit dito nakatira, nasanay na din. Parang hindi ko na nga napapansin na dumadaan na yung tren. Yan po. Yun yung mga eksena natin, no? Lalo na kapag ikaw ay nakatira sa isang city, no? Lalo na dito. Well, ako din, no, kapag nagmimisa rin ako, no, kapag nagmimisa tayo dyan sa area na yan, kasi meron tayong mga street masses. And then, dito sa parish natin, at least merong 4 na chapels tayo. 2 doon, nandun sa Algeciras area. No? And nagmimisa tayo doon tuwing Saturday at 5 o'clock. Yun naman din yung daan ng tren. No? Kaya kapag talagang parang makikipagsabayan ka, no? Hihinto ka na lang muna. No? Buti na lang kung minsan consecration. Saktong pagkasok ng ostia, doon dadaan Dumadaan yung tren. No? So parang yung busina ng tren, no? Yun na rin ang bell mo. Diba? And then padaanin mo lang siya ng kaunti. No? Padaanin mo lang siya ng kaunti. And then sasabayan mo na tutuloy mo na lang ulit yung misa. Parang gustong makisali yung trend sa misa mo, Father Paul. Oo. Exactly, no? Exactly. So, ayun, katulad nung sinabi natin, no? Tayo ay isang parokya, so we have all of this, no? Yung meron tayo ng binyag, Yes meron po. din tayong kumpil, the sacraments, no, kasal. Yung tanging wala lang dito sa atin na allowed na ipasok dito sa campus is patay, no? Kasi syempre morbid nga naman na yung mga students natin makakakita sila ng Kabao. ng Kabao. pumapasok dito. So, yun lang naman ang hindi allowed. So, what we do is we go to the areas at doon na tayo nagmimisa, no? By the way, no, yun nga, since tayo ay parish, no, tayo ay magse-celebrate ng ating fiesta, siguro Yay! ano ba yung ating tema ngayong taon na naisip natin, Brother Pau? Ang tema natin sa fiesta ngayong Fiesta del Santissimo Rosario 2023 is Birhen ng Santissimo Rosario, talang gabay ng pamilyang Pilipino. Wow, ano ba ang Wow. background niyan? Kasi last year kasi nagamit na natin yung synodality. So ngayong taon na to, ang naisip ng mga execom or rather ng PPC, parang i-focus siya lalo kung ano yung mas magandang umpisahan ng synodality, which is yung family. Family. Yun. Kaya doon nag-umpisa yung, nanggaling rather, yung ating tema this year's fiesta. Yung Tama, family. no? Sa bagay, sasabihin nga natin, family is the basic unit of society. Society. Oo. And not just with that, po, Father, kasi meron din nagsasabi na yung family daw is the basic unit of a church. Oh. Especially, it is the basic unit of an ecclesial community po. Yes, so maganda po siyang pagninayan po natin kasi yung pananampalataya ay dapat talagang manggaling mismo sa pamilya. Nagsisimula sa pamilya. Yes. Yes. At saka totoo naman na ang pamilya, dito nag-uumpisa yung pananampalataya ng mga kabataan. Yes. At ano yung pinakaunang tinuturo ng ating mga magulang sa atin ng dasal? Most likely ito yung mga prayers na kasama dun sa rosary. Our Father, Yes. Hail Mary, Glory be. So talagang swak na swak talaga itong tema natin this year. Kasi kung natatandaan ko lang yung ginamit natin last time na yung the family that prays together stays together. Yun. Oh, actually, hindi man lang rosary pero kayo ba, ano ba yung naaalala ninyong early memories ng prayer na tinuro sa bahay? Meron ba? Ako nun, Father, naalala ko nun,
yung pinakaunang tinuro sa akin nun is yung sign of the cross talaga. Na even sa school, no, kahit yun yung unang ituturo sa amin, hindi namin pa unang alam na it's already a sign of prayer. And ang isang naituro sa akin nun na maaga, Father, is yung pagdadaan ka ng simbahan. Yung magsa-sign of the cross ka. And later on, no, as I grew up as a seminarian, dun ko nakita yung importance nung prayer na yun and yung sign of the cross na yun, na it's just only for us a sign. Kasi di ba, Father, one time, no, naging viral din yan sa Facebook, di ba? Huwag nating balikan yung ano na somehow, no? Pero para sa background ng mga nanonood, yun yung time na parang may nagsabing content creator na nag-gang sign daw ang sign of the cross. Di ba? Though we're not really dealing on that topic, pero somehow, di ba, it would always remind us na there are really small things in the Catholic faith na kapag hindi mo alam yung reason kung bakit merong ganon, there will be a time na sasama ka dun sa ganong sistema din, Ikaw, brother, din. Siguro bukod sa sign of the cross, tinuruan na talaga ako ng mga magulang ko na magsimba tuwing linggo. Kasi sa sa hometown po namin, yung bahay po namin is malapit lang talaga sa parokya namin. Just a walking distance lang. So every Sunday, syempre, bata pa ako, parang may mga instances na tinatamad kasi pag bata, laro. Laro kasama yung mga kaibigan. So sinasabi talaga sa akin ng mga magulang ko, then dapat linggo magsimba ka kasi mahalaga yan yung pagpunta sa simbahan tuwing linggo. Mahalaga yung magsisimba ka kasi you will establish a prayerful connection with the Lord, At sa pamamagitan ng pagsimba, tuwing linggo, you will totally feel yung presensya ng Diyos. At nung naging seminarista ako, doon ko pa mas naintindihan yung sinabi ng mga magulang ko kung ano ba talaga yung kahalagahan ng pagsisimba tuwing linggo. Maganda yun, na we start our children young. Yes. Kasi kung minsan sa atin, naisip natin, ay hindi pa naman nila naiintindihan yun. Pero actually, isasama mo lang yung bata sa simbahan, that is already a big thing. Yes po. Although sa akin nung naging pari na ako, kung minsan parang kung minsan maiinis ka kasi sabi mo nga sa inisip ko, ano ba to? Sabi ko, yung mga bata umiiyak sa loob, maingay sa loob. Pero come to think of it, yun nga, sabi nga ni Cristo, let the children come to me, diba? Yes, so, kahit hindi po naiintindihan ng lubusan nung bata, yung misa, pero yun nga, nagkaka-memory ka na anong bata ako, dinadala ako doon. At ako personally, meron din ako niyang paglabas ko sa simbahan, makikita mo yung mga lobo, yung mga popcorn, yung mga tinitinda sa labas, cotton candy. So, ako as a child, isa yon motivation para sumama. Although hindi ako binibili ng mga magulang. Pero may memory ka ng yung mga tao naghahawak kamay pag Our Father, yung tumatayo, umuupo, di ba? And that is it's a good training. Sabi nga natin, kung the family is the basic unit of society and of the church, talagang dapat we start them young, yung ating mga. Yeah. Siguro, Father, tanungin din natin si Sister Reda, bilang isang member po ng parish, and having a family. Sister, ano po ba yung, kumbaga, mga practices niyo po sa family where the life of Mary is really nakikita po sa loob ng family? Thank you, brother, sa pagtanong mo na yan. Actually, gustong-gusto ko itong sinishare kasi dalawa yung anak namin ni Joseph. So, elementary pa lang sila, sinanay na namin na every 6 p.m. ng gabi, nagdadasal talaga kami ng rosary. And then, meron din kaming practice na before matulog. Kasi sinanay namin sila talagang 8 o'clock sa bed na sila. Sleeping time na yun ang tawag namin. So, bago matulog, meron kaming evening prayer na family, kaming 4. And then, tama ba, Padre, yung after ng evening prayer, parang isa-isang saint ini-invoke namin. Kunwari ako, si Saint Thomas, pray for us. Yan. So sila din, si Regina kasi, coincidentally, ka-birthday niya sa heaven si Saint Dominic.
pareho silang August 8. So siya si So, si Regina yung inyong Yes, yung aking panganay. panganay. So may dalawa, Oo. Regina and Si John. And Jan. Si Jan. Jan. Oo. yung Yun. asawa ni So, Sister Rita, Joseph. Joseph. reflect, no? And then si Sister Edna is serving the Santissimo Rosario Parish, no? So there's the life of Mary. So yun nga, Yes. paano yun, Oo. Sister? Mga Nag-invoke saints. sila ng saints Oo, after. ng saints after ng prayer. And then eto namang si Joseph, natapos na kami magdasal. Isa-isa, nilalagyan niya kami ng holy water sa noo. Yung parang, God bless you, yung ganyan. Imbis na good night, God bless you. Yung, so kami din, ibe-bless namin yung isa't isa na gano'n yung sa holy water. Yun yung practice namin na up to now, although adult na kasi yung dalawa, kami na lang ni Joseph yung gumagawa nun. Pero Ng napakaganda rosary. na practice, no? Mm-mm. Naglalagay sila ng holy water sa together. Kasi iba ko, for example, yung mga Latino, yung mga parents or yung mga elder people, they make the sign of the cross doon sa mga bata. Diba? Yun yung mga nakikita ko sa mga telenovela, yung mga nakikita ko ng mga diba, talagang sign of the cross. Pero sa Philippines kaya, ano kaya yung mga naging tradition natin? Ulit, kagaya niya, sila Sister Rita, no? Holy water. Sa inyo, brother, may mga ganun kayo mga tradition. Siguro ang isang gusto kong balikan doon na tradition is yung more on pagmamano. Na after mong matulog, parang you are asking your parents or yung lola at lola mo na i-bless ka, no? That's something that we can also have a form of prayer, no? Na kahit pagdating mo sa bahay naalala ko nung pagdating namin sa bahay ni Lola, pag doon kami matutulog, hindi kami papapasukin ng pinto kapag di ka nagmamano po. Di ba? And that is something that we can look forward din na it's a form of prayer and blessing na rin na when good things happen in your life, even sa mga kasal, di ba, Father, bago ipasa nung magulang ng bride yung bride dun sa groom, di ba, nagmamano, and ganun din yung groom, no? So basically that is something that we can look forward na rooted in the deep faith na yung the honor natin that we have in a small tradition, even with the praying of the rosary, is also connected with our life. Kaya ito yung naging topic natin for tonight, na as we look forward to the celebration of the Feast of the Our Lady of the Rosary, sana hindi lang siya maging spiritual. Sana maging experiential din siya sa atin na every time as we pray, katulad nung example ni Sister Rita, diba, sa family, na even if they're praying as one family, nakikita pa rin. Kita pa rin or nararamdaman pa rin yung presence ni Mary, diba? Sa inyo, Brother Dan. Ganun din sa amin, Brother Brian, pagmamano, isang napakahalagang tradisyon yun sa bahay, no, sa community namin. Lalo na paggabi, no, pag sabi talaga ng 6 p.m., pag naririnig na namin yung kampana ng simbahan, so ibig sabihin, it is the time na, no, to have that time to pray, no, especially the Angelus, the Holy Rosary. But aside from those things, importante na pag alas 6 na ng gabi, so sa bahay, no, magmamano na kina mama, kina papa, sa lolo at sa lola. Yung talking about the blessing, no, naalala ko lang din pag nagbibinyag ako ngayon dito sa parokya. Kasi narinig ko lang din ito doon sa isang pare, no, nakalimutan ko na kung sino, no, nagdi-discuss about the parts ng baptism habang ginagawa natin. Isa doon yung pagkukrusan noo ng bata. 'Di ba, yung pare kukrusan yung noo ng bata, and then yung parents muna, and then yung mga ninong at ninang. And then after that, narinig ko siya kasi sinabi niya, that is the first blessing na binibigay ninyo ngayon sa inyong anak at sa inyong mga inaanak, and don't forget to continually bless them. No, whenever the child sees you, 'di ba, nagmamano, anong sinasabi ng ninong? 'Di ba, God bless you, 'di ba? So yung unang pagbe-bless, no, yung paglalagay ng krus sa noo, maaaring gawin nila pagkukrusan o pag nag-bless sa kanila, no, it's a sign of blessing, no. Kaya yun, na-ingrain din dun sa isip ng mga tao na dun pa lang sa simula pa lang, sa binyag pa lang, yung pag-antabay natin sa ating mga inaanak
it's not just monetary. No? Minsan, iniisip natin, sa Pasko magmamano, hihingi ng aginaldo. Of course, kasama yun talaga. No? Pero ang pinakamagandang regalo na naibibigay natin sa tuwing nakikita yung mga inaanak is yung pag pinapamano natin sila and sinasabihan natin ng God bless them. Di ba? We impart the blessing to them. Yes. Kaya, di ba, Father, no, it's something that we can be proud of as a Filipino family na hindi nawawala yung tradition na yun, di ba? At dinadala ng Pilipino yan. Kasi yun Yes. nga, ewan ko kung nakwento ko na dito sa programa natin, nakakausap ko yung mga paring napapadala sa Africa, no, particularly yung mga kapatid natin sa Archdiocese of Haro. Yes. Nakalimutan ko na, ano nga ba yung mission area nila? Parang nasa Kenya. Oo, Turkana, parang gano'n, Turkana. Oo. So, kinikwento nila, yung mga tradisyon natin dito, dinadala nila doon, na hindi actually ginagawa ng mga tao doon. Isa doon yung pagmamano. So, kaya nga sabi ko kung minsan, Christianization ba yun o Filipinization? Ng mga pinupuntahan natin sa mission. Kasi ngayon, pag nakakita na sila ng pare at madre, nagmamano na sila. No? So, it's a contribution that we have as well in evangelizing as Filipinos. Tsaka hindi lang mga tradisyon natin, Father, no? One time nga may nakita akong post no from the Archdiocese of Haro, yung mga priest na na-assign doon sa Kenya, sa Turkana, nagsasanta Cruzan doon sa lugar niyo. So, Flores de Mayo. Flores de Mayo. So nagulat talaga ako yung mga Kenyan locals doon ay they are not just celebrating, but they're also imitating our Filipino way of honoring Mary. Yes, no? correct. So Yes. probably they also saw the value in it. No? Kasi if you remember naman yung mga missionaries natin nung dumating sa Pilipinas, yan, that's their way of catechizing us. Yes. And that's their way of bringing us to the church through the mga rituals natin, no? Yung mga practices natin na yan. Yeah. So parang ganun na, yung mga gawin natin dito, sinishare din natin. Kasi di ba ano bang sabi sa atin ni Pope Francis nung pumunta siya rito sa Philippines na parang Filipinos are good missionaries. Kasi sobrang dami ng Pilipino sa buong mundo. Ultimong, not only the culture na sinishare natin, but also yung, of course, yung Catholicism natin. Kung paano natin yung sinasabuhay yung pagiging katoliko natin, yung nagsisimba tayo, yung the mano thing, yung mga traditions, yung mga gano'n. So talagang sa pamilya pa rin talaga nanggagaling yung mga ganito. Yes. Talagang swak na swak talaga sa tema And natin. most of those are Marian. Diba? Marian. Yung Birhen ng Santissimo Rosario, Rosario, talang gabay ng pamilyang Pilipino. Yes po. At bilang mga fathers and brothers, nabanggit natin yung tema, no? Siguro, simulan na natin yung discussion natin tungkol dun sa experience natin, no? And maybe si Sister Rida din may mga masishare na insights, no? Opo. I think excited to sister. Yeah, oo, sister. Pinaghandaan yan. Gusto po sana namin kayong tangin, sister, no? Bilang sa tema po ng ating festa ngayon na Maria Talanggabay ng Pamilyang Pilipino, no? Paano niyo po ba masasabi na bilang isang tagapaglingkod po ng Santissimo Rosario Parish, paano niyo po nakita sa family niyo po yung paggabay po ni Maria at ano po yung naging impact nun sa family niyo po? Oo, malaki. Kasi ang asawa ko kasi, ang profession niya is surgeon siya. So, talagang hindi namin inaasahan noong 2017 na stroke siya. Imagine, surgeon, tapos nawala yung right side niya. Siguro, iniisip ko nung time na yun, kung hindi kami nagdadasal ng rosary, yung spirituality namin, siguro yung disposition ko na hindi masyadong maganda, baka bumigay na kami. So talagang pag looking back, talagang Mary is really a star. Parang nag-e-enlight siya. Yun lang yung kahit na paulit-ulit yung pagsambit ng rosaryo na ganyan. Pag ini-invoke mo yung ganun. Laking bagay. Parang consolation talaga na buti na lang nagro-rosaryo kami. Ganyan. Nagsisimba. Lalo na si Joseph, everyday siyang payus, parang ganon. Hindi, modesty aside, sorry. Ayun. So, parang na-imbibe niya din sa akin yun, yung ganon yung pananampalataya. So, ang laking bagay. Tapos yun nga, ang parokya namin, Santissimo Rosario pa, di ba? Talagang swak siya. Yun.
Opo, no? So talagang pag you live it out talaga in your family, no, makikita mo yung halaga din, no. So siguro, Brother Mm-mm. Paul, ikaw naman as a member, no, of the parish as well, how did you see Mary as a guiding star sa sarili? Particularly itong Del Rosario of UST natin. Opo. Mm. Oh. Actually, totoo. Member talaga ako ng kabilang parokya. Oo. Pero kasi dahil mas accessible to at palaging nadadaanan, mas madali siyang puntahan. Dito na talaga ako nagsisimba ever since from nag-school ako sa Dominican until pumasok na ako ng seminary and going back here in the outside world. Dito pa rin ako sa Santissimo. Iba yung hatak eh. Minsan kasi may factor pa rin yung image. Sa totoo lang, may factor talaga yung image kung ba't na-attract ka. And I really find our Blessed Mother here in our parish na very inviting ang kanyang aura, ang kanyang mukha, ang kanyang titig. No? Na every time I look into her straight, para siya nangungusap. No? And aside from that, very Marian ako in a way because of my family also. Because, I grew up in Iloilo as well. So, hindi pwedeng hindi mag-rosaryo every day at 6 p.m. No? Hindi rin pwedeng hindi mag-angelus ng 12 and 6, mga ganon. And then talagang tambay ako ng simbahan pag Flores de Mayo. Yun. From May 1 until May 31,